This video is going to be another stock market analysis video and ito yung mga stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So first things first, puntahan muna natin yung PSEI. So andito na tayo sa chart ng PSEI and last time na napag-usapan ko yung PSEI January 16. And if you weren't able to watch yung recent stock market analysis video ko, just a quick recap. Yung nakikita ko kasing ginagawang pattern ng PSEI for the medium term to long term is that the PSEI is creating an inverse head and shoulder. So nagawa niya na yung left shoulder tapos yung inverse head, and then ito nga yung ina-anticipate kong gawin na move niya is to create the right shoulder. And if the pattern confirms, the PSEI could go as high as 7,593 papunta sa 7,600 na level, no? So, zoom in tayo ng onte. So, yung bias ko kasi is that nitong past trading week or itong week sana after, itetest ng PSEI yung levels na to, yung 6,541 up to 6,600 level. So, that explains the arrow here. Kaya, aabutin niya muna to, tapos magtetest siya towards this 6,1 level, no? Yung 6,263. Pero, ang nangyari, mukhang hindi niya na kinaya kasi hindi pa siya nagkakaroon ng malakas na pullback. So, hindi niya na naabot itong test ng resistance na to, no? Tapos, nag-pullback na siya. So, mukhang ang mangyayari, magpo-pullback siya dito, tapos sakto confluence sa S1, tapos MA20. Tapos, baka dito na siya magkaroon ng consolidation, no? Or, mag-create na lang siya ng box dito before niya i-try i-test na mag-breakout dito sa resistance na yan. So, for the PSEI, I think dalawang scenarios yung mataas na chance na mangyari. Either magkaroon siya ng consolidation, no, between the resistance here tapos yung S1, or mabutas pa niya itong MA20 tapos makahanap siya ng support, no, dito sa S2 kung saan nakaabang yung MA50 tapos MA100. So I think this is gonna happen kung magkaroon man ng negative catalyst or sobrang negative na sentiment para mahila pa pababa yung PSEI towards the 6-1 level, no. Kung wala namang negative catalyst or negative sentiment, mukhang dito nga siya magkakaroon ng consolidation, no, as it creates the right shoulder. Since nagawa niya ng mas maaga yung pullback towards the 6,263 level. And I think isang positive sentiment, no, positive catalyst na lang yung inaantay nito para makapag-breakout siya dito sa 6,6. So I think that's gonna happen probably February to March, no, itong breakout ng PSEI habang nagkakaroon pa siya ng buwelo. So, I think yung magiging catalyst niyan for the PSEI to break out dito sa 6,6 is when traders or investors anticipate na magiging maganda yung 4Q or yung mga annual reports ng karamihan ng mga blue chips or mga first liners natin, no? So, lumalabas kasi madalas yung mga annual reports na yan, March or April. So, that's why I said, pwedeng magkaroon na ng breakout dito sa PSEI ng February or March pa lang because price moves ahead of everything else. So, kung ine-expect ng mga tao na magiging maganda yung annual reports na ilalabas, then February pa lang, no, pwede nang magkaroon ng galaw. So, tingnan natin kung anong mangyayari dyan in the coming weeks. So, unang stock na pag-uusapan ko, that's GSMI. So, for GSMI, last time na napag-usapan ko yung stock na to, hindi naman sobrang tagal. So, around second week ng December, no? And yung bias ko nga dito sa Hinebra is magkakaroon lang siya ng consolidation, no, between the S1 and R1 levels, and ito na nga, isang buwan kalahati na yung nakalipas but it's still inside this box. So I think buying pressure or selling pressure isn't enough para makapag-decide siya kung bababa siya dito sa S2 para mag-breakdown or magbe-breakout sa R1, no. But I think sa ngayon there's nothing to worry about. Itong stock kasi na to, madalas naman talaga pinapasok siya ng mga market participants for dividends, eh. So I think that's why hindi siya nagkakaroon ng enough na sentiment para tulakin pataas or hilahin pababa because since the dividends are good, walang masyadong selling pressure. Tapos, since wala siyang enough na catalyst, hindi pa siya napapa-breakout. So, I think ang dapat lang talaga abangan dito is if the stock moves near S1, tapos mag-breakdown. Kasi baka may potentially fundamentally wrong sa kanya. That's why magpo-pullback pa siya dito sa S2, no? And if you're going to think of it, sobrang dami ng sumalo nito, no? Since March, and
last week of February pa. So mag-iisang taon na siya halos na nasa consolidation. So if this stock makes a breakdown tapos significant yung volume, I'd probably expect na pwede pa siyang mag-move lower since yung mga sumalaw dito sa level na to pwede silang mag-cut loss or reduce their position, no? Para saluhin ulit yung GSMI sa much better na valuation. Now, of course, that's a different story kapag nag-breakout siya dito sa R1 since it's already a year-long consolidation. I'd expect na if the breakout happens tapos maganda yung volume, it could push the stock higher. Now, I'm not sure kung ano yung mga posibleng catalyst na yan. But if that happens, probably maging incentivize yung ibang market participants para pasukin yung rally nitong GSMI, no? So, next stock, that's STI Education Systems. So, the last time that I talked about STI, first week December. So, magdadalawang buwan na next week. And if I remember correctly, ilang beses ko nang napag-usapan tong stock na to even before this December 3 na stock market analysis. Tapos yung basa ko talaga sa kanya, yung chart pattern, is that it's creating a very large head and shoulders na pattern, no? Tapos, ilang beses kong napapag-usapan na ang importanteng gawin nitong STI is for it to move past yung R1 tapos R2 na resistance and then mag-consolidate siya sa box na to because that would further decrease the chance of the head and shoulders pattern na mangyari, no? Para ma-cancel out niya na yun. Tapos, matry niyang mag-move higher. Kaso, hindi niya ginawa. So, tatanggalin ko na tong arrow up na to, tapos yung box. And yung isang scenario na napag-usapan ko is that very significant kasi yung trend line nitong STI because ayan yung neckline nung pattern, no? So, ibig sabihin pala, itong level na to, ito na yung right shoulder na ginagawa niya, no? Medyo mababa kumpara sa high na naabot nitong left shoulder. And na-mention ko nga doon na if STI makes a breakdown dito sa trend line na to, syempre it can move lower. And ito nga yung nangyayari ngayon, yung S1 support hindi niya inintindi, no? Nag-breakdown lang siya kaagad, tapos dito na siya nakakahanap ng support sa S2, which is yung swing low nitong head niya nung July 17, yung around 1.27, 1.28 na level. So if selling pressure, no, further happens, syempre yung next na support niya na itong S3, which is the level na 1.18 tapos 1.15. As you can see, meron tayong key support area sa level na to. So, marami nagtatanong kung bakit yung move ng STIs, ganito yung nangyari. So, I think the reason for that is because although meron siyang dividends, itong 3.9% nga na div rate, at these prices, siguro hindi enough yung catalyst na yon para ma-incentivize yung market participants na pasukin tong stock na to, no? So, I think mas kailangan ng market participants ng better catalyst. So, kung i-compare ko kasi yung previous niya na divs, ito nakalagay 3.49 lang, no, at that levels. Tapos, ito 3.93. So, hindi masyadong nagkakalayo. So, siguro nag-expect yung ibang market participants na dapat higher dyan, no, para matulak pa pataas yung STI. And, syempre, since nagkaroon ng divs, tapos wala masyadong buying pressure, syempre, nung nagkaroon na ng bentahan, walang sasalo. So, kung lamang yung selling pressure, of course, it's gonna go lower. So, yung issue lang siguro pagdating dito sa STI, no, kung sundin man niya yung pattern. So, ito kasi yung peak, tapos ito yung lowest point nung pattern. So, dito nangyari yung breakdown. Ibig sabihin, yung worst case scenario, ito yung pwede niyang abutin na price, no? And you can see na meron siyang confluence dito sa support area ng STI around 0.75. Now, I'm not saying na ito yung sure ball na mangyayari. So, nagsiset lang tayo ng multiple scenarios na syempre may worst case scenario. So, yan yung posible niyang puntahan na price. And yung dapat bantayan dito pag nag-breakdown siya sa S3, no? Kasi pag nag-breakdown sa S3, then the next strong support is itong level na nga kasi meron naman siyang corresponding support previously. So, ngayon, wala akong babaguhin pagdating dito sa resistances. I think ito pa rin yung R1 and R2. But, itong trend line, para sa akin yan yung immediate resistance ng stock. Kasi kung makarecover man siya, pwedeng ito na yung makapigil sa stock para mag-move higher, no? So, itong S2, syempre ito na yung magiging S1 ngayon. Tapos, itong S3 na range, ito na yung magiging S2. So, I think before this 0.75 level, I can still treat itong 1 na price area as the S3.
kasi meron naman diyang previous resistance tapos posible din na psych support, no? So, ibig sabihin, pag nag-breakdown siya dito sa S2, mas tumataas yung chance na pupuntahan niya yung 0.75. Tapos yung last line of support niya, itong S3 na sa 1. So, let's see in the coming trading weeks kung mag-hold ba yung STI or mag-move lower. So, next stock, that's Costco Capital. So for Costco Capital, this is what it looks like when an inverse head and shoulders pattern doesn't materialize or hindi mangyayari, no? So last time kasi na napag-usapan ko tong Costco, halos kasabay lang din na date ng STI, no, first week December. So as you can see, yung Costco, nagke-create din siya ng head and shoulders na pattern. So that explains itong nagawa kong arrows dito, no? So ang sabi ko kasi dito sa Costco, pag nag-move higher siya towards this R2 level, yung 7.40, kapag nag-resist yan, tapos bumaba siya dito ulit sa S1, yun yung head and shoulders na pattern. So as you can see dun sa STI, ang ginawa niya, halos malapit siya dun sa resistance, tapos bumaba, tapos nagkaroon ng breakdown, no? So yung Costco, ginawa niya yung opposite. So ginawa niya yung pangalawang scenario. So sabi ko kasi dito sa Costco, para ma-decrease yung chance ng head and shoulders na pattern, it needs to move past yung R2 na level. So kung makikita nyo dito, nag-breakout siya dito sa R2, tapos nag-stay siya dito sa consolidation, no? So as you can see, yung R2 nagiging na talagang support, tapos nag-hold siya. So I think yung Costco, negated na para sa akin yung head and shoulders na pattern. So para sa akin, hindi na siya mangyayari, no? So ibig sabihin, iba naman na yung ginagawa niyang price action. So in this case, no, sa Costco, lalakihan ko na yung consolidation kasi mas malaki yung ginawa niyang box eh. Tapos, tatanggalin ko na tong R2 level, tapos yung R1 na level. So, ibig sabihin, yung support ng Costco sa ngayon is itong low ng range niya, which is yung 7.30. So, yan na yung S1 syempre. Tapos, itong previous na S1, tatanggalin ko na yan. And I think ito na yung next na support talaga niya. So, para sa akin, ito yung S2. Yung around 7 na price area, no? Tapos, yung bottom part dito sa 6.75, para sa akin, ayan na yung S3. And itong upper part ng range niya sa 7.70, ito na yung R1. And then, yung 52-week high niya, ito na yung magiging R2, no? So, ibig sabihin, yung Costco, pwedeng mag-consolidate siya up until i-test niya itong R2 na resistance, no? That explains itong previous arrow na nalagay ko. Or kung manghina yung stock, then either pumunta siya sa S2 or pupunta siya towards the S3 level. So, ibig sabihin, nasa waiting game tayo ngayon dito sa Costco, no? Kung magbe-breakout ba siya sa 52-week high or magkakaroon ng bentahan para puntahan niya tong S2 tapos S3 level. But I think kahit nagko-consolidation siya ngayon, that's already a good thing kahit medyo mabagal yung galaw niya kasi at least negated na yung head and shoulders na pattern. So next stock, that's Globe. So for Globe, last time that I talked about this stock, December 5, kasi ito yung last time na napag-usapan ko siya sa stock market analysis video. But I also talked about this stock ng mas comprehensive pa sa goodbye or goodbye video ko. So you can click towards the upper right kung gusto nyong pag-usapan tong Globe. Napag-usapan ko dito yung mga importanteng concepts about it, no, lalo na sa GCash. Or you can click sa description box below. So, pagdating dito sa Globe, I think I'm going to remove all the drawings at kailangan ko nang i-update ng mas okay yung mga levels niya, no, since medyo marami nang nangyari since December. So, una sa lahat, no, kung bago ka pa lang sa channel na to, itong nakalagay na bought price, that means, ayan yung average price ko sa Globe. So, ang gamit ko kasi na chart is yung sa broker ko. So, automatic na lumalabas yan, no? Since may position ako sa Globe. But, irrelevant yung line na yan pagdating dito sa chart. So, the key level, pagdating talaga dito sa Globe, is itong resistance na to, no? Yung around 1744, 1763. So, not very specific lang, pero since range naman yan, acceptable na dyan ko lang i-plot yung resistance, no? And then, for the short term na move na ginagawa ng Globe, ito yung nakikita kong range na ginagawa niya. So, ibig sabihin, yung upper part ng range na to is a resistance, tapos yung lower part ng range is a support. So, andito pa rin naman yung bias na Globe will stay inside this consolidation, no, up until certain catalysts
affect yung galaw niya. Kasi kung magkakaroon ng negative news or negative catalyst, then I can expect that it can move lower sa range in order to find support or break down from this range para puntahan pa yung mas stronger support niya around this level. And kung magkakaroon man ng positive na catalyst, then it can definitely test this resistance na key level niya no sa 1763 na sinabi ko. So para sa akin, itong level na to, ito yung ititreat ko na R2. Tapos ito naman na bottom part ng range, syempre yan yung S1. Tapos itong level na to, yung magiging S2 no. So basically waiting game lang din dito sa Globe para mag-antay ng either magtutulak sa kanya pataas or hihila sa kanya pababa. So again, if you want a more comprehensive analysis pagdating dito sa Globe, make sure to watch yung goodbye or goodbye video ko. And if you're interested to know about bakit nagkaroon ako ng position sa Globe at these levels sa 1491 or you want to know kung ano yung magiging approach ko sa Globe moving forward, make sure to check yung pinned comment sa video na to. So next up, Meralco. So for Meralco, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, 3rd week November pa. So 2 months ago. And during this period, yung in-expect ko nga na move ng Meralco is mag-create lang siya ng consolidation no, up until mag-try siyang mag-breakout dito sa R1 level niya, which is the all-time high. So nag-breakout siya nung November 24 pero nabawi lang din kaagad ng November 25. Tapos wala rin naman siyang masyadong ginawa, no? Andito pa rin siya sa loob ng consolidation. If you can see, if in-extend ko yung box, andyan pa rin naman siya. Although lumaki yung box, no? So umabot kasi siya sa 570.30. Tapos ito nga, lumaki yung box up until 617. So I'm just going to adjust levels dito sa Meralco. So yung R1, imbis na nasa 609, 610, itataas ko na dito syempre sa 617.95 or 620 kasi ito naman yung resistance niya sa 618. And then, syempre yung S1, ito pa rin yung bottom part ng range niya. Tapos, ito pa rin yung S2 para sa akin. So, I think this is already a strong support level, itong 570 to 580 niya. Kasi ito na yung bottom part ng range, tapos nakaabang pa yung MA100. But, although this is a strong support, ang problema niyan, pag nag-breakdown, ibig sabihin, malakas yung selling pressure, no? So, baka enough yung selling pressure na yun para hilahin yung stock papunta dito sa S2. Kasi ito yung mas stronger support niya, no? If you can remember, sa mga napag-usapan ko before, ito kasi yung consolidation ng Meralco. So, mas malakas tong support na to compared dito sa S1 support niya. So, pag nag-breakout naman siya sa R1, since all-time high yung stock, wala tayong basis na structural pagdating sa resistance. So, all we can do is simply put a chart pattern target. So, pwedeng dito siya magkaroon ng resistance around 666.30 na level. So, lalagyan ko lang dyan ng chart pattern target. Tapos, syempre, yung bullish case natin is 700 na price area since posibleng psych resistance, no? So, kung gumanda man yung market tapos patuloy lang yung positive catalyst dito sa Meralco, then I think 666 to 700 na price level yung kaya niyang abutin. Pero kung eto, magsa-sideways lang tayo or further na pullback, pwedeng dito lang siya maglaro below 620. And kung negative catalyst man, no, pwedeng i-revisit niya yung below 560 na price levels. So, the next stock, that's DMCI. So for DMC, last time that I talked about is stock December 1, tapos wala pa rin masyadong pinagbago. Andun pa rin yung bias ko na magsa-sideways lang siya tapos nasa loob ng box, no? Pero may napag-usapan ako before na ang magandang mangyari dito sa DMC is kapag nalagpasan niya yung R2, that's why may arrow dito. Pero mukhang hindi niya magawa kasi if you're going to look sa galaw niya for the whole month of January, hindi niya man lang tinatapik yung R2. So, hanggang dito lang siya sa R1, no? So, very strong resistance kasi itong level na to. Kasi ito nga yung previous na consolidation niya eh. So, ito yung bottom ng range, yung 10.90 to 11. Kaya nahihirapan siyang makalagpas dyan. So, ibig sabihin, wala akong masyadong babaguhin pa rin dito sa mga levels na nilagay ko for DMC. Ayan pa rin yung R1 tapos R2. And itong S1 tapos S2, halos ganun pa rin naman eh. Kasi yung bottom part ng range to na previous support niya rin naman. So, walang pinagbago. Although, may nakaabang agad na support dito sa S2 pag nag-breakdown siya sa range. Tapos, ito pa rin yung significant na support niya sa S3, no? So, one of the reasons siguro kung bakit tumaas tong DMC kahit papano
simula ng last na napag-usapan ko siya. So, nag-increase ng 4%. It's because maganda-ganda yung nagiging galaw ng Maynilad, no? And may significant ownership kasi sila doon. That's why nag-increase ng ganito yung DMCI. And kahit papaano, nagkaroon ng onting galaw sa SEC, no? Which of course, they are the majority owner. Pero mukhang kailangan ng mas malakas na catalyst to para mabutas yung R2. Lalo na yung R3 levels niya. And kung hindi mangyayari yon, no, either mag-sideways lang din ulit siya, mag-stay lang dito sa box na to, or mag-move towards the S1 and S2 price range since ayun yung major support level niya. If you haven't watched yung mga videos ko talking about specific stocks, then you can click towards the upper right. Tapos pagdating naman sa mga stock market lessons, you can click towards the lower right. And if you've learned a lot sa video na to, make sure to like the video and subscribe sa channel na to so that you'll be updated sa mga future videos na i-upload ko pa.